Ngayon po ay gagawa tayo ng Photoshop. Mag-i-edit tayo ng image para sa ating sprites. Yeah. Kiklik po natin ang Adobe Photoshop. Nasa sa inyo po kung saan kayo sanay. Pero mas better po sana kung 2021. Yes, yan. Magda-drag po tayo ng image. Yan. Dahil meron akong image sa aming lab, i-click ko lang siya. Yan. Then, pupunta ako sa crop. Yan, sa crop. Mag-automatic crop na po yan. Pag ayan, nagka-crop na po. Yan. Dapat yung weight and height is parehas lang hanggang matapos yung image na kinakrop. Yan, go Control C, then New, then mag-create po ako ng clipboard. Diyan ko po iti-paste yung aking kinapi. Fast forward ko na po siya dahil kung ilan ang image na i-crop no, is paulit-ulit lang po siya. Yan, uulit lang po. Yan, yan, na-forward ko na po, is nasuduan na ko. Magta-transparent naman po ako ng background. Sa gilid po is may nakalagay dyan na parang erasure. May nakalagay dyan, pag na-right click mo, may nakalagay na magic wand. Mag-automatic na po siya. Pag kinlik mo yung background ng image mo, is automatic na siya na background transparent. Yan. Naba-background transparent ko na siya. Then, dapat ang kada background transparent nyo is yung mata is nakatutok sa dapat mo i-transparent. Para hindi nagpapatong-patong. Kasi, yung mata, yung ay na nakalagay dyan is lahat yan is nakikita. Like, kunyari, number 1, layer 1 is nakikita siya. Then, number 2 is yung number 2 naman din is ganun din. It's mean, makikita mo siya both. Yan. So, dapat, kung ano yung ita-transparent mo lang na background is ayun lang yung may eyes sa gilid. Yan. Okay na? Pag lahat na ng image mo is na transparent background mo na, isa-isa mo naman siya i-save sa import, then GNP. Then, mag-automatic saving na to ng sarili mong files. Gagawa ka ng sarili mong files para dun lahat masisave. Para mamaya sa sprite ng pagkukode mo is madali na lang. Dahil may sarili ka ng files na pwede mo na lang siya i-select dun. Ayan. Bird 0 ang ilalagay ko para hindi ako mahirapan sa pagbasa ng code ko mamaya para sa animation. Ganun po ulit yung process nun. Isa-isa mo rin ulit siyang isi-save. Then, dapat yung ano yung gusto mong i-save, nandun lang dapat yung I na nasa gilid. Kasi, pag lahat yung, kunyari, naka-open yung I sa gilid, pag nag-save ka, magiging dalawa yung image nun, pero magkapatong. Error na kumbaga. Ayan na. Dahil, paulit-ulit nga yung process, isa-isa ko siyang isi-save, then papangalanan ko siya ng bird 0 hanggang bird 11. Like, bird 0, bird 1, bird 2, bird 3, bird 4, hanggang mag-11 na siya. Paulit-ulit lang po, ipapass forward ko na siya. Ngayon po, ang next naman is titignan ko sa image. Dahil tapos na nga siya, makikita mo sa image kung pag next mo is magkakaroon ng transition, like yung nagalaw na siya. Dahil yung image is sunod-sunod na number 1, number 2 na. Ngayon ay tapos na natin siyang igawin transparent ang background. Ngayon is papasok na tayo sa Visual Studio. How to make Flappy Bird movement. Magre-refresh muna tayo ng ating laptop para hindi masyadong malag. At sunod na gagawin ay magsi-search tayo ng Visual Studio. Pag nakita na natin ay i-double click natin para ma-open. Nag-loading pa lang po. Then magsisimula na tayo sa new project. May nakikita tayong template sa gilid at ang pipindutin natin ay ang Visual C#.
At ang sunod naman ay papalitan ko yung name ng Flativerb. Dapat para sila ng solution name. Then yung location naman, maglalagay ka ng folder mo. Mag-browse ka and kung saan ka magsisave ng files mo, dun mo isi-save yung location. Like, gagawa ko ng sarili kong folder ng new at papangalanan ko siya ng Flattybird. Pagka-click nyo, isi-select folder na natin. Then, ang window form application ang itatap natin. Loading na siya kasi nagsisave na yung files na ginawa natin. Nakikita nyo, may form 1 dyan na box. Tapos, sa solution sa gilid, meron nakalagay na solution Windows form application. Doon nyo kasi sinave yung kaganinang C#. Then, may properties to. May properties siya, tas may reference, app config, form 1, tas program. Sa properties, may nakikita kayong form 1. Kasi ito pa yung nabibuild nyo. Then, sa properties, nandito yung may show tack bar, may size script style, start position, tag, text, marami pang iba. At next naman natin gagawin ay hahanapin ang background image. Pag na-click na natin is sa local resource tayo at i-import natin. Then, ang next gagawin ay hahanapin ng picture kung ano ang gusto nyong i-background image. Dahil Flattybird ang aking gagawin, yan ang aking background image. Then, hinayos ko lang yung pag-crop. Then, ang sunod naman natin ay pupunta natin sa next natin gagawin ay hahanapin natin ang start position at pipindutin natin ang center screen. Ngayon ay pupunta tayo sa gilid at makikita natin ang tools at isi-search natin ang picture box. Doon natin ilalagay yung gusto nating character na pwedeng mapagalaw. Yan. I-size lang natin kung ano ang gusto nating i-size. May makikita kayo dyan sa gilid na mag-i-import ka ng image. Yes. Doon ulit tayo sa local resource at magse-select tayo ng image natin. Pag na-okay na natin, ilalagay natin sa size mode is stretch image. Ilang stretch image is nasa sayo kung gaano kalaki o kaliit man yan. Next, ang gagawin naman natin is yung name. Papalitan natin ng fly. Pag napalitan na natin, ang sunod naman natin gagawin ay hanapin ang back color at ilalagay natin sa web. Dahil dito sa web, dito makikita yung background ng image. May pwedeng i-black, may pwedeng i-brown. Then, dahil gagawin natin transparent para maganda yung output natin. Yan. Then, goods na siya. Naging transparent na siya. Properties pala sa gilid is pwede natin palakihan. Makikita nyo din sa properties ang anchor, which is my top and left. Dito natin mapapagalaw yung character natin based sa code natin. Parang X and Y lang din. Dahil tapos na tayo maglagay ng background at image is i-view code na natin. Pag view code naman is mag-right click ka, then makikita mo sa pag right click mo is may view code at i-click mo na to. Tayo sa form 1 design natin at hanapin natin ang may makikita kayo na parang kidlat at hanapin natin ang key. Dahil kailangan natin gawing key down.
Yes, i-double click lang natin para makita sa code. Yan, meron na tayong key down at magsisimula na tayo mag-code. Magsisimula tayo sa kanan para magpagalaw natin. Yan. If magsisimula muna tayo sa kanan tuldok para mapagalaw natin ang kanan. Tas equals. Then next, parenthesis na namin. Tas keys, tapos click, tas right, tapos double parenthesis na yun. Kasi kailangan may lock. Then susunod natin is fly, which is yung fly is yung pangalan ng form design natin nung nilagyan natin ng name. Yan, may fly, tapos sunod natin is mag-tuldok may left. Yan. Dahil katulad nga nung sa Anchor, may top and left doon, which is ang gagalaw natin is ang papuntang right dahil ang nakalagay natin sa una nating code is dahil sa nilagay nating key code nakalagay dito yung right, then plus 5 kasi ang plus 5 is parang negative and positive din siya. Yung negative is yung pag mali yung pag right mo, pabalik siya, napupunta sa left, na dapat plus dapat, para papunta sa right. Yan. I-start na natin, titignan natin kung nagana. Yan. Yan, nagana na siya sa right. Then next naman natin i-code is ang papuntang left. Dahil magaling tayo sa copy-paste, kaka-copy-paste na lang natin. Diyan tayo magaling eh. Mag-copy-paste. Yes, yan. Kung nadadalian kayo sa pag-copy-paste ng gamit keyboard lang is Ctrl-C ang copy at Ctrl-V ang paste. Yan. Diyan na tayo. Babaguhin natin ng right, gagawin nating left. Then, yung plus is gagawin nating negative para sa left na siya pumunta. Then, pagpapatuloy na natin, yung taas naman is gagawin nating up. Yan. Tapos yung left is gagawin nating top. Kasi dun sa Anchor is top and left. Ang top is paakyat at pababa. Ang left naman is right to left. Yan. Goods na. Gagawin nating down. Yung kanan, kaliwa, taas, baba is nasa sayo kung ano yung palatandaan mo, kung ano yung nagalaw, which is kung pataas ba, kung pababa. Ang down naman is gagawin nating plus at ang up is negative. Nag-run na natin, starts. Pag nag-loading, makikita na natin kung nagana yung ating code, which is yan, gumana nga, tama. May down and left, may top and right. Yan. Ang next naman natin gagawin is ang pag-back. Ayun naman ang ating gagawing program. Yan. Mag-i-insert tayo ng int, then space x, yan, int lang dapat. Yan. Pag mali ang paglagay nyo ng code ng int is hindi lalabas ng automatic ang letter X. Nagkakaroon tayo ng error. Kaya dapat ang pagko-code natin is nasa maayos na dapat palagyan. Parang yung X mo. Charot. Yan na. Yan. Mali tayo ng pinaglagyan kasi makikita natin doon kung mag-automatic yung X. Yan. Nasa tama na siya.
Then, dito tayo sa kanan maglalagay ng program natin. X equals x plus 1. Yan. Parang, ano lang din yan. Yung x is katumbas ng 1. Yan. Then, sunod, if parenthesis x, magkukode na tayo dyan kung ilan yung ating image dahil papagalawin na natin yung image kung saan tayo nag-save kaganina. And now, yan. X equals 0. Dahil 0 ang nakalagay sa image ko is bird 0. Doon nagsisimula sa 0 para mabasa ng code. Yan. Then, yung image ko nga kaganina na nilagyan ng name is fly. Wala na tayo maglagay ng code which is yung fly dot image equal image profile. Then, magpaparenthesis ulit tayo. Then, application dot star path. Yan. Goods na siya. Then, ang next natin gagawin is yung image na. Yan. Pupunta tayo sa files natin. Hahanapin nyo kung saan kayo nag-save ng inyong picture. Like sa akin yan. Dyan. Sa Flappy Bird. Yan. Flappy Bird. The double click nyo po ulit, then the double click, ibebend, tas, diba? Diyan, gagawa na kayo ng folder nyo, which is kung saan nyo ilalagay yung lahat ng image nyo na gusto nyo pagalawin sa output nyo. Yan, may nilagyan akong right. Yan, right. Dahil lang aking picture is save sa games, ika-copy paste ko siya. Kakopy ko siya, then tsaka ko ilalagay sa Flappy Bird. Ayan. Ibebend at debug na natin. Diyan sa right, diyan natin ika-copy paste ang ating image. Ayan, napasok ko na. The next naman natin gagawin is yan. Pupunta na tayo sa ating code. Yan. Dahil ang nakalagay doon is ang aking right. Right ang aking gagawin. Dahil yung files na ginawa ko sa debug is right. Yan, right. Kung anong files ang pangalan na ginawa nyo, ayun ang ilalagay nyo dyan. Yan. Then next is yung pangalan naman ng image nyo. Ang pangalan naman ng image ko is bird 0. Yan, bird 0. Ibe-bird ko lang siya at di ko ilalagay yung 0 dahil nandito na sa x equals 0. Nababasa na siya ng automatic. Ayan, plus x plus then png. Ayan. Susubukan natin kung magra-run siya. Start natin. Pag na-start na natin, makikita na natin. Yan. Yan, nagana na siya. Yan, gumagana yung image na pinapasok ko. Ang paproblemahin naman natin is ang papuntang patalikod. Yan. Patalikod naman ang ating gagawin. I-X na natin. Then, sunod naman natin gagawin is ang patalikod. Ayan. Yung image nyo sa right is i-edit nyo lang siya sa photo nyo na pabaliktad. Ayan. Then, ipapabaliktad lang natin. Save na natin. Ganyan lang din ulit yung gagawin natin sa ibang picture hanggang matapos yung image nyo. Isa-save mo siya kung saan yung files yung ginawa mo. Yan, Flappy Bird yung akin. Double click ulit siya.
didibag ko ulit. Then, may una akong ginawang folder which is yung right, yung image, yung kaganina. So, gagawa ulit ako ng bago. Gagawin ko naman siyang left para ang image is patalikod. Yan. Na-left na natin. Diyan. At dyan ko naman isi-save yung image na aking pinabaliktad. Ganyan din yung gagawin sa next na gagawin natin. Hanggang matapos yung image na gusto nyong pagalawin. Yung movement, kumbaga. Ayan. Yan. Ipapass forward ko na siya. Nasa dulo na ako ng image. Yan. Ano yung ginawa ko sa unang picture is ganun din ang gagawin ko dito. Then, save ko na siya. Lahat ng left na patalikod ko is nasa left files na siya. Yan. Goods na siya sa left. Yan. Happy birds. Then, debug. Yan, may left and right na ako. May dalawang folder na ako. Nasa sa inyo din yung, di ba, may left and right. Then, may down and up. Yung down is ganyan lang din ang gagawin natin. Yan. Dahil sa copy-paste na tayo magaling, ika-copy-paste ulit natin siya. Yan. Papalitan lang natin yung right ng left. Yan. Left na. Then, titignan natin kung gagana, kung mag-run siya. Yan. Yan yung right. Right yan. Titignan natin. Yes, yan. Gumana na. Gumana na yung pabaliktad natin. Yan. Ang next naman natin gagawin is ang splash. Yan. Goods na siya. X. Then, gagawa tayo sa yan na, yan na. Yan. Oo nga pala. Nasa sa'yo kung gagawa ka pa ng down and up. Dahil sa akin, ang character ko lang is bird, is ang kanya lang is papunta sa right, na dapat right lang pero gumawa ako ng left. Para alam nyo rin kung paano yung code at kung paano yung gagawin natin. Yan. May position na ganyan. Yan. Ang sagwa naman kasi kung gagawin ko rin siyang pa-down. Yan. Kung ano yung ginawa natin sa right and left, ganun lang din siya. Gagawa ulit kayo ng folder sa debug, then nalagyan nyo lang din siya ng image kung saan yung image nyo is naka-down o naka-up. Yan. Yan. Punta tayo sa form 1. Yan. Ayan ang ating code. Tapos na ang ating code sa pagpapagalaw ng movement. Yan. Screenshot nyo na lang siya o sundan nyo tong video na to para alam nyo. Yan. Sunod is pupunta tayo sa form 1 design, then mag-a-add tayo sa Windows form para sa Flash. Yan. May form 2 na tayo. Yan. Pagdating natin sa form 2, na-adjust siya. Yan. Na-adjust siya. Dahil may form 2 na tayo, ang next naman natin hahanapin is ang background image, which is yung katulad dun sa form 1. Yan, nahanapin natin yung background image. Yan, magsiselect ako dahil yung picture ko is wala sa aking laptop. Yan, ginamit ko ang aking cellphone para sa pagkuha ng image. Yan, kinaka-copy-paste ko na siya, kinaka-copy ko na siya. Pagtapos nyo i-copy, ipipaste nyo siya sa kung saan nyo gustong ilagay na makikita nyo agad. Yan, sa akin, dyan ko siya nilagay sa games. Yan. Pupunta ulit ako sa Visual Studio, then hanapin ko na ang background image. Yan. Yan, nakita ko na siya. Yan. Ise-select ulit natin siya sa local resources. Yan, si games ko siya. Yan, nakita ko na yan. Okay. Yan. Then, ika-crop lang natin yan kung saan nyo. Yan.
Yan. Okay na. Ang next naman natin gagawin is isa-center na natin siya. Hanapin natin ang start position. Yan. Start position, center screen. Yan. Na-center na natin siya. Ang susunod naman is pupunta tayo sa tools at gagamit tayo ng timer. Nakita natin ng timer, click natin. Yan. May timer 1 na tayo. Then sa timer 1 is may edit tayong false dyan na gagawin natin 2. Yan. Then ang 100 is gagawin natin 2,000. Goods na siya. Yan. Goods na siya. I-double click natin siya para makita sa code. Yan. Nakita na siya sa code. Yan. Diyan na tayo magko-code ng timer 1. Yan. Automatic yung makita. Ang timer 1 dot start, then parenthesis, then this dot close, parenthesis naman siya ulit. Yan, goods na ang ating code para sa timer, para sa flash. Yan, irarun na natin siya. Hindi mag-run yan dahil may isa pa tayong code na hindi natin nagagawa, which is yung form 2. Isa. Yan. Yan, ika-copy paste lang natin ulit yan. Pag na-copy paste na natin, ika-copy natin, dyan natin i-paste. Pag na-paste, papalitan natin yung form 1 ng form 2 para mabasa siya, para ma-adapt sa pag-run yan. Start na natin. Yan, gumana na siya. Yun! Lumabas ang ating form 2 na flash, then lumabas din ng form 1 natin na ating code para sa character na ating movement. And sana may natutunan kayo sa simple kong knowledge about sa movement ng character. Thank you everyone!